ito yung thermometer natin. Ayan, 38 na agad. 41, off natin, mamaya masira lalo. Ito 40 na agad siya. Dito ito malamig na malamig dito, 35 lang. Dito mainit na. Ano, bumaba na yun, oh. Trident na CE5. May ikot na lang talaga yung mundo natin sa CE5, CE7, mga CE series. Unang-una sa lahat, disclaimer agad. Pasensya na kung paulit-ulit na lang yung video ko na ganitong klaseng mga amplifier. Yun lang kasi at yun lang ang dinadala rito sa atin. At the same time, kaya dinadala rito sa atin, gusto makita ng may-ari kung paano gawin yung unit nila. Kaya ginagawa natin na content. And the same time ulit, para may content rin tayo pang araw-araw, di ba? Yan, kaya pasensya na. Trident na CE5, hindi Ace ito. Yan, hindi Ace, gawa ng Trident naman ito. Bago tayo mag-diretso sa pinaka-issue, and then bago tayo mag-repair, paging portion muna tayo. Medyo may kaliitan lang yung transformer nya. 75, 37, 0, 37, 75. Naka 2 tires. Ito na kagandahan, naka 2 tires siya. Tapos capacitor na ginamit ay Ponten 63 volts by 10,000 microfarad, 2, 4, 6. Bali 6 na piraso. Tapos output 1, 2, 3, 4, 5, 6 bipers, bipers yan. Pero yung isa dyan is drive ito. 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 pairs lang siya. Tapos meron siyang isang MOSFET and then isang diode. Tapos C5200 and then A1943 yung output na ginamit. Ayan, kabilaan yan. Maganda sana kasi medyo mahaba siya. Kaso lang, meron siyang dalawang slot na kulang. Ayan, may slot siyang kulang dito. Okay. Tapos, pyesa, ayun lang, medyo naka-SMD lang siya. Ayan, SMD. Okay. Ayun na. Mabilis ang video lang. Ngayon, tapos na tayo sa paging. Punta tayo sa issue. Ang issue, kaya din lang rito sa atin, umiinit daw yung isang channel. Shoutout muna tayo. Shoutout. Hindi, maraming salamat pala sa rin ito na tayo ulit pinagkatiwalaan na gumawa ng unit nila. Taga Caloocan, Bagong Baryo o Monumento. Ayan, Caloocan. Okay. Shoutout sa inyo, sir, ha. Shoutout. Ang deal dito is i-repair natin yung umiinit. Tapos dito ulit papasok yung package natin. I-fix bias natin. Kumukontra sa fix bias natin, bahala kayo. Kasi yan ang most requested sa atin ngayon. Yung pinapa-fix bias nila sa atin yung unit nila. Okay? Tapos mag-add daw ng power transistor. Ang problema, hindi ko sukat akalain na 4 pala yung dadagdagan ko. Bali 2 pairs ito. Tapos medyo mababa yung kontrata natin. Akala ko katulad lang sa mga CE5 na isa lang yung blanco niya. Ang problema dito is dalawa, oh. Dito pa lang 4 na ito. Tapos dito 4 pa ulit. Tapos meron pang request ulit si sir. Dadagdagan daw na bira, oh. Tapos yung kontrata natin medyo nagkamali tayo, hindi natin nakita. Sige, okay lang. Ang gagawin na lang natin, papadagdag na lang natin to kay bossing. Kamali ako. Akala ko yung halos kapares lang si E5 na isa lang yung blanco niya. Ikwintahin mo yun, nasa 800 na agad yun. Tapos yung fan pa. Sige lang, okay lang, padagdag natin kay bossing. Okay. Ngayon, umiinit daw. Ngayon, dito ako sa lamesa na isa, doon sa may kabila, hindi pa nalinisan yung pinaka setup natin. Dito tayo sa may kabilang lamesa muna. Kaya naka-plug in yan doon sa may bulb, tingnan nyo. Kaya binuksan ko na agad para mas mabilis yung video natin. Ayan, no. Hindi bumababa yung pula ng kwan. Hindi bumababa yung pula ng bulb natin. Dapat magiging pino yan. Mawawala dapat yung pula niyan. Okay, ang tanong dito kung saan channel yung umiinit. Okay, na-stock daw ito. Mga 4 years na hindi daw ginagamit ni bossing. Mga 4 years daw na hindi ginagamit. Nung gagamitin na, ito na nangyari. Umiinit na siya. Okay, ito 20 nga natin para mas malaman natin kung alin yung channel na umiinit. Tapos kuha ko ng
Kukuha ako ng thermometer natin or thermoscanner. O yan, naka 220 yan ha. Bahala ka dyan. Okay, ito yung thermometer natin. Ayan, 38 na agad. 41, off natin. Mamaya masira lalo. Ito 40 na agad siya. Dito ito malamig na malamig dito, 35 lang. Dito mainit na. Ano, bumaba na yun, no? Hindi pwede, mainit nga. Channel 1 yung mainit. Ganun kabilis yung kanya. Parang ilang segundo pa lang, oh, mainit na agad siya. Maabot na siya agad ng 41. Mainit talaga siya, oh. Okay. Kadalasang sanin yan kapag ganyan, yan lang yung trimmer, oh. Yan, i-fix bias lang natin yan. Ngayon, tanggalin natin itong channel 1 para dire-diretso lang tayo. Binaklas, dinagdagan, binaklas, pinalitan. Gulo, diba? Overtime ako ngayon. Mag-alas 7 na ng gabi. Dilim na sa labas, oh. Ayan, dinagdagan ko na agad ng output. Balik kompleto na siya. Wala na siyang gap or puwang. Ito and then ito. Yung iba yung kulay na washer. Yan, C5200 and then A1943 lang naman yan. O, dito apat agad yung dinagdag natin. Dalawa kabilaan. Tapos mayroong nasunog dito or nangitim. Yung dito 22 ohms to. Ito siya. Yan, 22 ohms ang value nito. Pinalitan natin. Ayan, tapos yung fixed bias ay ang nalagay ko dito 2.7K tapos 150 ohms. Parang same lang to sa mga C7 na iba na ginawa natin. Okay? Ito yun ha. Sana pumarehas sa bias sa may isa. Hindi tayo nasumukat kanina eh. Bahala na. Natin kung ano magiging kalabasan niya. Ito yung natin ha, 22 ohms. Tapos ang kalabasan nito to 850. 2.850. Yan. Tapos 4. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 na yan. Bali 7 pairs na. So ngayon, lagay ko muna to dito. Yan, dito. Balik muna natin to saglit. Kahit yan lang, makapagsukat na tayo niyan. Dito, hindi pa natin nabaklas to eh. Okay? Sukatan lang natin. Tingnan nyo yung bulb, oh. Wala na, pinong-pino na siya. Wala ka na makita ang ilaw or liwanag, kumbaga. Dito. O yan ha. Okay, halos nasa 0.3 oh. Dito sa stock, oh, parehas, walang labis, walang kulang, oh. Diba? Walang labis, walang kulang. Oh, parehas na parehas. Okay, goods na yan. Pa bang gagawin natin yan? Pwede nang ilaban yan, kumbaga sa Lucky 9. Okay, dahil goods na ito. Oh, ba't ko pa binaklas? Ba't ko pa binaklas? Next natin dito. Next natin ito. Mag-add ako ng power transistor dito. Diretso fixed bias na ako. Tapos, yun nga, yung panghuli natin. Dahil nag-request si sir na maglagay ng fan. Tingnan natin kung kasya pa yung fan dito. And then, sana may mahanap ako. Medyo marami request si sir. Madagdag natin sa kanya to ng bayad. Okay, baklas na natin yung channel 2 and then dinagdagan na natin ng output na rin. Ayan, ito yung mga iba yung kulay na washer and then medyo malapad is yan yung dinagdag natin. Tapos mahaba na pa. Ayan. Pala, ang paalala ko lang sa inyo, baka magdagdag kayo. Tingnan nyo yung numero ng transistor 1943 and then C5200 yan. Baka mamaya magkaramurambol kayo, magugulat kayo pag plug nyo, hindi kayo gumagamit ng bulb, eh bigla kayong putukan. Ayan, kompleto na. Tapos nag-fix bias na rin tayo rito, 2.7 and then 150 lang naman din to. Dito naman wala tayong pinalitan kasi buo naman dito eh, 22 ohms ito. Okay, balik natin. So mag-add na siguro ako ng fan. Tapos kung saan tayo kukuha ng fan na supply, dito may abang na siya oh. Yan, may abang na tag-isa dyan. Yan, dyan na lang tayo maglalagay ng extra fan. Or pwede naman kayo magparallel kayo rito, pwede naman kasi isang linya lang din naman yan sila. Ayan, okay, sana may mahanap ako na fan. Kung wala eh
Huwag natin dagdagan. Pinilit kong matapos kahit gabi na. 7:30, mag 7:30 na ng gabi. Ito na, nag-add na ako ng power transistor. Ay, power transistor tuloy. Ng fan. Ayan o, ito. Dito. Tapos dito. Buti may dalawa pa tayong natira. Although may isa para dun sa isang amplifier naman. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko. Dito ako kumuha o. Yan. 12 volts na supply yan para sa extra na fan. Same din dito. Ayan, dito. Okay. Punta lang yan dito, papunta rito. Ang kulang na lang dito is itatali na lang natin na maayos. Yan. Ito nakatornilyo na. Yung board natin para may pwesto natin yung fan. Di ba? 12 volts lang naman yan. Okay, bali apat na sir ha. Yung fan mo dito, dito. Tapos dito and then dito. Tapos kompleto na lahat ng output. Oh, ayan. Nakapag-fix bias na tayo. Your wish is my command. Ayan, naka 20 tayo. Ayan, naka 20 na yan. Oh. Bahala ka dyan. Ngayon, tingnan nyo ha kung mainit pa siya o hindi ha. Naka 20 na yan ha. Naka 20 na. Oh. 36 lang. Oh, 36. Samantala kanina umabot agad ng 41 na saglit lang. Saglit ko pa lang siya na ito 20. So, wala na kayo tinit oh. Okay. Tapos audio source natin, itong cellphone natin na isa. So, wala, bira. Channel 1. Ito yung umiinit. Channel 2. Okay. Makapirat tayo. So, channel 2. Channel 1. Okay, goods na. Wala kayo init oh. Ito talaga kung gusto mo nang mas matibay talaga yung unit mo, ito talaga gagawin mo. Kompleto yung transistor. Tapos merong 4 na fan, intake and then Nexus. Ayos na ayos. Ayun, bali sir from MCU Monumento. Bali okay na yung unit mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin ha. And then naway nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang kung paano gawin or i-fix bias yung unit or di kaya paano i-repair yung unit na ganito is Trident na CE5 na umiinit yung either channel 1 or channel 2, di ba? Tapos kung paano mag-add ng ayan, extra fan. Kung hindi man kayo technician, kung owner lang kayo na gusto nyo mag-DIY na mag-add din ng fan, yun lang, sundin nyo lang yung sinabi ko. Okay? Yan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin 8 AM to 8 PM lang tayo ng gabi. Okay? Monday to Sunday yan. Sa Oyo, Quezon City tayo. Number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Solid G Electronics Repair Shop. Ayun, promotion tayo ng social media pages natin. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace atin lahat.